Winasak ang puso ko ng sarili kong pamilya. Habang nakaluhod akong nagkukuskus ng sahig, inihiga ng asawa ko ang kabit niya sa kama naming mag-asawa. Pabigat lang ang babaeng yan, ilalayas ko na. Ang malupit na binitawan ni Carlos, hindi na ako magpapakamartir. Binura ko ang luha, sinunog ang kahinaan, at ngumiti ng nakakapanindig balahibo. Sa pagbagsak ng kanilang ilusyon, sino kaya ang unang magmamakaawa sa asawang dati? Tinapakan nila. Ang dalawang talim ng katotohanan, wala na siyang silbi sa bahay na ito. Stella, huwag kang mag-alala sa susunod na buwan. Ay ipapangalan ko na sa iyo ang titulo ng tahanang ito. Deserve mong maging reyna dito, hindi ang isang babaeng walang alam gawin, kundi ang magmukhang basahan sa loob ng kusina. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos ay tila mga laso na dahan-dahang gumagapang sa hangsang ng pintuan tumatagos sa pandinig ni Divina, na nooy nakasamoy nakatayo sa labas ng silid. Ang boses ng kanyang asawa, na dati ay puno ng tamis at pangako, ay naging kasing talas na ngayon ng isang punyal na walang awang humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang bawat halakhak ni Stella ang babaeng itinuring niyang kaibigan at ngayon ay katuwang ng kanyang asawa sa pagtataksil ay tila mga tinik na ibinabaon sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako ng silid sa loob ng maliit at madilim na laundry room, tanging ang mahinang paghinga ni Divina ang maririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay na magaspang na dahil sa mahigit 10 taon ng pag-aalaga sa pamilyang Mendoza ay kasalukuyang maingat na nagtatahi ng isang nawawalang butones sa mamahaling polo ni Carlos. Ito ang kanyang nakagawiang gawin gabi-gabi, ang siguruhing perpekto ang bawat detalye ng gamit ng kanyang asawa bago ito pumasok sa opisina kinabukasan. Ngunit sa sandaling marinig ang pagtataksil, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Isang matulis na tusok ng karayom ang bumaon sa kanyang hintuturo dahilan upang umagos ang maliliit na patak ng dugo sa puting tela ng polo. Hindi siya dumaing, hindi siya sumigaw. Pinagmasdan lamang niya ang pulang likido na unti-unting kumakalat sa tela, gaya ng kung paano dahan-dahang dinuduman ng katotohanan ang kanyang banal na pananampalataya sa kanilang kasal. Nanlambot ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa malamig na semento ng sahig. Ramdam ni Divina ang panlalamig ng kanyang buong katawan, isang uri ng panginginig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Ang bawat alaala ng kanyang pagsusumikap ay tila mga pelikulang mabilis na naglalaro sa kanyang isipan. Naalala niya ang bilin ng yumao niyang biyenan si Don Vicente na siyang kaisa-isang tao na tumuring sa kanya bilang tunay na anak. Nangako siya rito na hinding-hindi niya pababayaan ang pamilya Mendoza, na mananatili siyang matatag na haligi sa likod ni Carlos kahit anong mangyari. Ang pangakong yon ang naging tanikala na gumapos sa kanya sa loob ng mahabang panahon, ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng pang-aalipusta at pagpapanggap na siya ay masaya. Hindi pa man humuhupa ang bagyo sa kanyang kalooban, ay biglang bumukas ang pinto ng laundry room. Pumasok si Doña Carmen ang kanyang biyenan na may dalang isang tumpok ng mga maduming kurtina. Walang anumang pasintabi nitong ibinalibag ang mga tela sa harap ni Divina, sapat na upang magliparan ang mga alikabok sa paligid. Ano pang ginagawa mo diyang nakatulala? Divina, napakatamad mo, talagang babae ka. Akala mo ba ay pinapakain ka namin dito para magmuni-muni lang sa sahiglabhan mo ang mga ito ngayon din? At siguraduhin mong mabango ang pagkakalaba dahil darating ang mga amigas ko bukas para sa isang tea party. Huwag mo akong ipapahiya sa kanila, gaya ng madalas mong gawin sa anak ko dahil sa iyong pagiging baduy at walang silbi. Ang matatalas na utos ni Doña Carmen habang nakapamaywang at matapobreng nakatingin sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Divina. Sa loob ng 10 taon ito ang unang pagkakataon na tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyenan nang walang halong takot o pagpapakumbaba. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mga salita ni Carlos
tungkol sa paglilipat ng titulo ng bahay ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ang tahanang pinaghirapan niyang itaguyod sa pamamagitan ng kanyang lihim na mga investment ang lupang binili niya gamit ang sariling pawis upang may matirhan sila noong nagsisimula pa lamang silang bumagsak. At ngayon, balak itong ipamigay ng kanyang asawa sa isang kabit sa ilalim ng kanyang sariling bubungan. Tumayo siya ng dahan-dahan, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban habang ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila binabatak ng matinding sakit. Opo, Mama, gagawin ko po. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang simpleng sagot na nagtatago ng isang naglalayab na puot. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Divina sa library ni Carlos sa ilalim ng pagkakataong wala roon ang asawa. Doon sa ilalim ng tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng lamesa ay nakita niya ang isang folder na may markang Deed of Absolute Sale. Binuklat niya ito at tumambad sa kanya ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan, hindi lamang ang bahay ang balak nakawin sa kanya, kundi pati ang natitirang dignidad na iniingatan niya para sa kanilang kinabukasan. Nakasulat doon ang pangalan ni Stella bilang bagong may-ari ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Naglakad si Divina patungo sa harap ng malaking salamin sa pasilyo. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng may maputlang mukha, may mga matang puno ng pagod at suot, ang isang lumang duster na kupas na ang kulay. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong apoy na nagsisimulang sumiklab. Ang sakit na nararamdaman niya ay dahan-dahang nagiging isang malamig na determinasyon. Ang mga luhang dapat sana ay pumatak, ay nanatiling nakakulong sa kanyang mga pilik mata na tila mga kristal na handang maging sandata. Paano ko nagawang maging bulag sa loob ng napakahabang panahon? Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo at pag-ibig, ang ituring na basahan sa sarili kong tahanan at pagnakawan ng aking kinabukasan? Kung ang pag-ibig ay nagdala sa akin sa impyernong ito, marahil ay oras na upang ipakita ko sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng apoy na ito. Nanatili siyang nakatayo roon habang ang kadiliman ng gabi ay tila nakikiramay sa kanyang nagbabagong anyo. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang bahagi ng lumang Divina ang namamatay at isang mas matapang at mas mapanganib na bersyon ang unti-unting isinisilang sa gitna ng pagkagunaw ng kanyang mundo. Laso ng mapagkunwari. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila walang dalang init para sa nanlalamig na puso ni Divina. Habang maingat niyang inilalapag ang plato ng sinangag at tuyo sa harap ni Carlos, tanging ang tunog ng pagdaiti ng porselana sa kahoy na lamesa ang bumabasag sa mabigat na katahimikan. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa na abala sa pagpindot sa kanyang telepono. Ang mga labi nito ay may bakas ng isang lihim ng ngiti na alam ni Divina ay hindi para sa kanya. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan ni Carlos bago nito marahas na inusog palayo ang platong inihanda niya na lumikha ng isang matalas na pagkiskis sa ibabaw ng mesa. Can't you at least try to look presentable, Divina? Tingnan mo nga ang sarili mo, para kang laging galing sa punarya. Ang aga-aga iyan, agad ang sasalubong sa akin. You know how stressed I am at work. Pero sa halip na gumaan ang loob ko pag-uwi o paggising, lalo lang akong nadadagdagan ng isipin dahil sa hitsura mo. Napaka-boring mo na ngang kasama. Pati ba naman ang pag-aalaga sa sarili mo ay nakalimutan mo na? Ang mga salita ni Carlos ay puno ng pagkamuhi, tila ba ang presensya ni Divina ay isang malaking pagkakamali sa kanyang perpektong mundo. Nanatiling nakatayo si Divina sa gilid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na duster hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Noong mga nakaraang taon, marahil ay hihingi siya ng paumanhin at susubukang mag-ayos,
para lamang bigyang kasiyahan ng asawa. Ngunit ngayon, ang bawat lait nito ay naging mitya lamang ng isang malamig na apoy sa kanyang kalooban. Pasensya na, Carlos. Marami lang akong tinapos na gawaing bahay kagabi. Ang tanging sagot niya sa isang boses na walang anumang emosyon. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan ay pumasok na si Doña Carmen. Sa silid ang kanyang mga hakbang ay may dalang bigat na tila siya ang tunay na may-ari ng bawat sulok ng tahanan. Carlos, wag mo nang pag-aksayahan ng laway ang babaeng yan. Anyway, I need to remind you about the dinner tonight. Darating ang pinakamalalaking investor ng kumpanya mo. Divina, kailangang ihanda mo ang lahat ng specialty dishes na itinuro ko sa'yo. Ayaw kong mapahiya tayo sa harap ng mga partners ni Carlos. Gamitin mo ang natitira mong kaunting talino sa pagluluto dahil iyon na nga lang ang silbi mo rito. Ang konsepto ng pakikisama at tungkulin sa pamilya ay muling ginamit bilang sandata laban sa kanya. Alam ni Divina na ang piging na ito ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay isa na namang entablado kung saan itatampok siya bilang isang piping tagapagsilbi habang ang pamilya Mendoza ay nagpapakitang gilas sa kanilang huwad na yaman. Tumango siya bilang pagsunod, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang plano, ang dahan-dahang nabubuo, kasing linaw ng kristal sa gitna ng dumi. Sa paglipas ng maghapon ng kusina, ay naging saksi sa kanyang lihim na pagtitiis. Habang naghihiwa ng mga rekado, naririnig ni Divina ang malakas na boses ni Carlos mula sa sala habang kausap nito sa telepono si Stella. Ang bawat masayang tunog na lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang insulto sa bawat patak ng pawis na inaalay niya para sa hapunang iyon. Isang mabilis na sulyap ang ipinatong niya sa kanyang asawa na tila walang pakialam kung marinig man niya ang pakikipag-usap nito ng may kalandian. Ang kawalan ng respeto ni Carlos ay umabot na sa puntong hindi na nito kailangan pang magtago dahil para rito si Divina ay wala ng kakayahang lumaban. Nang matiyak niyang abala ang mag-ina sa pag-aayos sa itaas na bahagi, dahan-dahang nagtungo si Divina sa hardin, sa bahaging malilim at hindi tanaw ng mga security camera. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib habang hinuhugot niya ang isang maliit at lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng isang paso ng halaman. Ang mahinang tunog ng pagdaiti ng kanyang mga daliri sa bawat buton ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Attorney Diaz. It's time, ang mahinang bulong ni Divina nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses bagaman mahina ay may taglay na kapangyarihan na matagal nang nanahimik sa ilalim ng kanyang pagkatao bilang martir. I-activate mo na ang lahat ng mga frozen accounts. I want a full audit of Mendoza Holdings starting tomorrow. At ang properties sa Makati na nakapangalan sa shell company ko. I want the eviction notices ready. Hayaan mo silang magsaya ngayong gabi dahil ito na ang huli nilang halakhak sa ilalim ng yaman na hindi naman sa kanila. Nang ibaba niya ang telepono, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Carlos kahit kailan. Ang dating maamong tupa ay dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Ang bawat pang-aalipusta ni Doña Carmen at bawat pagtataksil ni Carlos ay naging mga piraso ng isang malaking bitag na ngayon ay nabubuo na sa kanyang mga kamay. Binalot siya ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na dumarating bago ang isang malakas na dilubyo. Pagbalik niya sa loob, ang buong bahay ay puno na ng amoy ng masasarap na pagkain, ngunit para kay Divina, ang lahat ng iyon ay amoy ng isang mabulok na sistema na malapit ng gumuho. Nagbihis siya ng isang simpleng kasuotan, tinali ang kanyang buhok ng maayos at inihanda ang kanyang sarili para sa gabi ng pagpapanggap. Alam niyang sa bawat pagbati niya sa mga panauhin, may nakatagong patalim sa likod ng kanyang bawat ngiti. Eksaktong 7:00 ng gabi, ang mahinang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa driveway na dumadaan sa mga graba
ay naghudyat ng pagdating ng mga bisita. Binuksan ni Carlos ang malaking pinto na may malapad na ngiti ang kanyang muka ay puno ng yabang at pag-asang makakakuha ng bagong pondo mula sa mga uutangan nito. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi lamang ang mga investor ang tumambad sa kanila. Sa likod ng mga ito suot ang isang naglalayab na pulang damit na tila isang hamon sa kapayapaan ng tahanan ay nakatayo si Stella. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napako sa babaeng pumasok ng walang anumang bakas ng hiya sa mukha. Nadama ni Divina ang paninigas ng kanyang buong katawan habang nakikita ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Stella. Ang huling hibla ng kanyang pagtitiis ay tila unti-unting napupunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na tila nagniningning ang mga mata sa pagdating ng kanyang kalaguyo sa gitna ng isang formal na pagtitipon. "Oh, did I miss anything? I hope I'm not late for the main course." Ang malambing na boses ni Stella ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid, sadyang ipinarinig upang makuha ang atensyon ng lahat. Tumingin si Divina kay Carlos, naghihintay ng anumang paliwanag o kahit man lang isang bakas ng pagkahiya. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang kawalan ng pakialam ng asawa at ang pangingit-ngit ng kanyang biyenan na tila sumasang-ayon sa pangyayaring ito. Sa sandaling iyon ang huling hibla ng pag-asa na may natitira pang respeto para sa kanya sa bahay na ito ay tuluyan ang naputol na nag-iwan kay Divina na nakatayo sa gitna ng nagbabadyang gulo, handang harapin ang katotohanang ang digmaan ay nagsisimula na sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan. Ang bawat kislap ng mga kristal na baso sa ilalim ng engrandeng chandelier ay tila mga nanunuya na mata para kay Divina. Sa gitna ng mahabang lamesa si Stella ay nakaupo nang may kumpiyansa ang kanyang pulang damit ay tila isang bukas na sugat sa gitna ng formal na pagtitipon. Ipinakilala siya ni Carlos bilang kanyang special assistant na katuwang sa lahat ng mahahalagang desisyon sa kumpanya. Ang bawat sulyap ni Carlos sa dalaga ay puno ng paghanga mga tingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Divina mula sa kanyang asawa. "Seriously, Carlos, the sauce is a bit too salty for my taste." Ang maarteng puna ni Stella habang tinitignan ang pagkaing ilang oras na pinaghirapan ni Divina sa kusina. "A businesswoman like me needs something refined, something that doesn't taste too provincial." Sumamang-ayon agad si Doña Carmen na tila ba ang bawat salita ni Stella ay isang banal na katotohanan. "You are right, Stella. Ang hirap talaga kapag ang nagluluto ay walang background sa fine dining. Divina, huwag kang tatayo lang dyan na parang tuod. Kumuha ka pa ng wine para sa mga bisita natin. At pakibilisan, baka matuyuan ng lalamunan ang mga investors dahil sa kabagalan mo." Yumuko si Divina, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig upang itago ang nagbabadyang pag-apaw ng kanyang mga luha. Sa bawat hakbang niya patungo sa kusina, nararamdaman niya ang bigat ng bawat pang-aalipusta na ibinabato sa kanya. Pumasok siya sa madilim na bahagi ng kusina at doon sa ibabaw ng lumang refrigerator ay nakita niya ang isang nakakuadrong larawan ni Don Vicente, ang kanyang yumaong biyenan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa huling sandali ng matanda sa ospital. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mahina at nanginginig na hawak nito sa kanyang kamay ay tila nararamdaman pa rin niya hanggang ngayon. "Divina, anak, pangako mo sa akin. Huwag mong pababayaan ang pamilya natin. Ikaw ang magsisilbing pandikit sa kanila kapag nagsimula na silang magkawatak-watak." Ang pangakong yon ng utang na loob na kailanman ay hindi niya nabayaran sa matandang nag-aral at nagbigay sa kanya ng tirahan ang naging pinakamabigat na krus na kanyang pinasan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang larawan, isang malamig na pagsisidhi ang gumapang sa kanyang puso. Ang pag-iingat sa pamilya ay hindi dapat mga hulugan ng sariling pagkapuksa. Ang katapatan sa isang pangako ay hindi dapat maging dahilan upang hayaan ang sarili na yurakan
ng mga taong walang pagpapahalaga sa kanyang sakripisyo. Lolo Vicente, binayaran ko na ang utang ko. Higit pa sa sapat ang ibinigay kong buhay sa kanila. Ang mahinang bulong ni Divina sa hangin. Isang matatag na desisyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng kanyang madungis na apron at isinabit ito sa likod ng pinto. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila pagpapakawala sa isang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla. Inayos niya ang kanyang tayo, itinaas ang kanyang noo at kumuha ng isang bandehado ng matatamis na panghimagas. Pagbalik niya sa hapagkainan ng kanyang boses ay naging kasing linaw ng tubig sa batis kalmado, ngunit may dalang kakaibang lamig. Narito na ang dessert. Ang leche flan na ito ay espesyal dahil minsan lang itong matitikman ng mga taong sanay sa hiram na sarap. Nagkatinginan sina Carlos at Stella, tila nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ni Divina. Bago pa man makapagsalita ang kanyang asawa, muling nagsalita si Divina habang tinititigan ng diretso si Stella. Ang lahat ng bagay na hiram, Stella, ay may takdang panahon ng pagsasauli. At kapag dumating ang oras na bawiin ang mga yon, kadalasan ay wala nang natitira sa taong nagnakaw lamang. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-alis na pansin ni Divina, na lumingon si Stella sa paligid bago mabilis na pumasok sa silid tanggapan ni Carlos. May hawak itong isang makapal na sobrang kulay kape na mabilis nitong isiningit sa ilalim ng mga dokumento sa lamesa ng kanyang asawa. Ang lihim na pagkilos na yon ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isipan ni Divina, isang bagong piraso ng puzzle na kailangan niyang malaman. Nang dumaan ang malalim na gabi, ang bahay ay nabahago, ay nabalot ng isang mapanglaw na katahimikan. Papunta na sana si Divina sa banyo nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa dulo ng madilim na pasilyo. Ang mahinang liwanag mula sa labas ay tumatama sa dalawang anino na magkadikit sa isa't isa. Doon sa gitna ng kadiliman, nakita niya si Carlos na nakasandal sa pader habang ang kanyang mga bisig ay nakapulupot sa baywang ni Stella. Ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang mapusok na halik na tila walang pakialam kung sino ang makakita. Nadama ni Divina ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na hampas sa kanyang kaluluwa. "Huwag kang mainip, mahal ko," ang narinig niyang bulong ni Carlos sa gitna ng kanilang paglalambingan. "Bago matapos ang buwan na ito, sisiguraduhin kong wala na siya sa bahay na ito. Itatapon ko siya pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling para tayo na ang malayang mamuhay rito." Nanatiling nakatayo si Divina sa dilim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi na nauwi sa luha, kundi sa isang determinasyon na kailanman ay hindi matitibag. Paano kaya tatanggapin ni Carlos ang katotohanan na ang bahay na balak niyang paghariang kasama ang kanyang kabit ay isang gusali lamang na nakatayo sa lupang pagmamay-ari na ng babaeng balak niyang itapon? Ang pagpapanggap ay isang mabigat na balabal na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Divina. Kinaumagahan, matapos ang gabing puno ng pait maaga, siyang gumising upang ihanda ang sarili. Isinuot niya ang kanyang pinakalumang blusa at isang maluwag na pantalon, ang kanyang karaniwang kasuotan, na nagpapakita ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang maglingkod sa tahanan. Habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang malamig na determinasyon ang bumabalot sa kanyang mga mata, isang anyo na malayo sa imahe ng martir na asawa. "Sa palengke lang po ako, Mama. Kailangan ko nang bumili ng mga sariwang sangkap para sa tanghalian." Ang mahinang paalam ni Divina habang nakayuko sa harap ni Doña Carmen, na nooy bisan ni abala sa pagbabasa ng isang magazine tungkol sa marangyang pamumuhay. "Siguraduhin mong sariwa ang bibilin mo, Divina. Hindi tulad ng hitsura mo na tila lantana at nakakawalang gana." Ang matalim na sagot ng biyenan
nang hindi man lamang nag-aangat ng tingin. At huwag kang magtatagal. Maraming labada ang naghihintay sa'yo sa likod. Lumabas si Divina ng gate ng mansyon bitbit ang isang bayong na tila simbolo ng kanyang pagiging abang may bahay. Ngunit pagdating sa kanto, sumakay siya sa isang taxi at nagpahatid sa isang sikat na 5 bituing hotel sa gitna ng Makati. Habang papalapit ang sasakyan sa naglalakihang mga gusali, tila unti-unting nahuhubad ang bigat sa kanyang balikat. Pagbaba niya, sinalubong siya ng malamig na hangin galing sa aircon ng lobby at ang bango ng mga mamahaling bulaklak, mga bagay na dati ay bahagi ng kanyang mundo bago niya piniling maging anino ni Carlos. Sa loob ng isang pribadong suite, naghihintay ang isang lalaking may edad na suot ang isang dekalidad na Amerikana. Siya si Attorney Diaz, ang tanging tao na nakakaalam ng tunay na katauhan ni Divina sa labas ng mansyong Mendoza. Good morning, Senyorita Divina. Handa na ang lahat ng dokumentong hinihingi niyo. Ang magalang na bati ng abogado habang ipinaghahanda siya ng isang upuan. Naupo si Divina ng may dignidad na hindi kailanman nakita ng kanyang biyenan. Salamat, attorney. Kamusta ang kalagayan ng Mendoza Holdings? Ibinaba ni Attorney Diaz ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Gaya ng inaasahan, ma'am, sad-sad na ang credit line ni Carlos. Ayon sa aming investigasyon, kumuha siya ng malaking pautang mula sa isang pribadong lender upang tustusan ang luho ni Stella. Isang bagong Porsche at mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang masama pa rito, ginamit niyang kolateral ang mga shares ng kumpanya na sa katunayan ay pagmamay-ari ng inyong anonymous investment fund. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Divina. Ganyan ba siya kawalang ingat? Ang akala ba niya ay ganoon kadaling nakawin ang pinaghirapan ko para lamang sa isang babaeng kahapon lang niya nakilala? Ma'am, hindi niya alam na ang perang ginagastos niya ay galing sa mga kumpanyang ikaw mismo ang nagpapatakbo sa likod ng tabing. He thinks he's a genius businessman, but he's just spending your grace. Dagdag ni Attorney Diaz, kapag pinirmahan niyo ang Fund Recovery Act na ito, automatikong hihinto ang lahat ng cash flow patungo sa kanyang mga account. Mapipilitan siyang bayaran ng utang ng buo sa loob ng 48 oras o kukunin natin ang kontrol sa bawat ari-arian niya. Kinuha ni Divina ang pluma. Ang dulo ng metal ay dahan-dahang dumampi sa malinis na papel na lumilikha ng isang bahagyang gasgas sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kapalaluan ng mga Mendoza. Nadama niya ang isang kakaibang ginhawa, ang bawat hibla ng kanyang puso, na dati ay puno ng takot, ay tila napapalitan ng isang matigas na bakal. Hayaan mo siyang lumubog sa sarili niyang putikan, attorney. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, gaya ng ginawa niya sa pagkatao ko sa loob ng 10 taon. Ang malamig na wika ni Divina habang ibinibigay ang pirmadong dokumento. Bago siya umalis, sandali siyang huminto upang uminom ng mainit na Earl Grey tea. Ang lasa nito ay nagpaalala sa kanya ng mga panahong malaya pa siya bago niya isinuko ang kanyang katalinuhan upang magmukhang matagumpay ang isang lalaking walang utang na loob. Ngunit ang bawat sandali ng kaligayahan sa hotel na yon ay panandalian lamang dahil kailangan na niyang bumalik sa kanyang piitan upang tapusin ang huling bahagi ng kanyang plano. Pagbalik ni Divina sa mansyon, bitbit ang bayong na may lamang ilang gulay upang hindi mahalata. Sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga damit, ang kanyang luma at iilang kagamitan ay nakakalat sa sahig ng pasilyo gaya ng mga tuyong dahon na itinapon ng malakas na hangin. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Doña Carmen, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at ang mukha ay puno ng matinding puot. Wala ka ng lugar sa kwartong yon, Divina. Mula ngayon doon ka na matutulog sa quarters ng mga katulong sa likod. Gagamitin na ni Stella ang kwartong iyan bilang kanyang walk-in closet habang naririto siya
para tulungan ang anak ko sa kumpanya. Nanigas ang buong katawan ni Divina habang nakatingin sa kanyang mga gamit na niyurakan ng dumi sa sahig. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga alaala sa loob ng silid na yon bilang asawa ni Carlos ay formal nang ibinasura ng pamilyang pinaglingkuran niya. Tumingala siya at nakita si Stella sa itaas ng hagdan, nakangiti ng mapangapi habang hawak ang isang baso ng wine. "Huwag kang mag-alala, Divina. I'll make sure to spray some expensive perfume in your room. Masyado kasing amoy sibuyas at pawis ang mga gamit mo." Ang nakakaunyang wika ni Stella. Napako ang paningin ni Divina sa kanyang mga damit na nasa sahig. Sa gitna ng malalim na hapdi ng kanyang damdamin, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong uri ng pagkaapi bago niya tuluyang bitawan ang huling hagupit na magpapabagsak sa kanilang lahat. Ang bawat piraso ng kanyang damit na nakakalat sa sahig ay tila mga sugat sa pagkatao ni Divina na walang awang niyuyurakan ng dumi at alikabok. Sa harap ng mapangaping tingin ni Doña Carmen at ng mapanuyang nangiti ni Stella, dahan-dahang lumuhod si Divina upang pulutin ang kanyang mga kagamitan. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil ang bawat patak ng hapdi sa kanyang kalooban ay natuyo na at naging isang matigas na bato. Inilagay niya ang kanyang mga luma at kupas na kasuotan sa loob ng isang bayong. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang huling paalam sa kwartong naging saksi sa kanyang mga pangarap at dalangin bilang isang asawa. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Divina. Pasalamat ka nga at pinapantira pa kita sa loob ng bakurang ito." Isang malaking pabor na ang itira ka sa quarters ng mga katulong dahil sa totoo lang, wala ka namang ibinibigay na kahit anong halaga sa pamilyang ito. Ang bulyaw ni Doña Carmen habang marahas na itinutulak ang isang karton ng mga lumang libro ni Divina patungo sa pasilyo. Nanatiling tahimik si Divina, ang kanyang puso ay tila isang batingaw na tumutunog ng may matinding pait, ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Alam niya na ang bawat hakbang ng kanyang pagbaba patungo sa maliit at madilim na imbakan sa likod ng bahay ay isang hakbang palapit sa katapusan ng kanilang paghahari. Sa loob ng imbakan, sinalubong siya ng amoy ng amag at ang makapal na sapot ng gagamba na nakakabit sa mga lumang kagamitang hindi na ginagamit. Ang sahig ay malamig at may bakas ng halumigmig, ngunit para kay Divina, ang kadilimang ito ay mas ligtas kaysa sa liwanag ng mansyon na puno ng panlilinlang. Sa labas, naririnig niya ang boses ni Stella na tila isang reynang naguutos sa mga katulong. "Make sure the shelves are dusted properly. I don't want my designer bags to get ruined just because the previous owner of this room was messy." At pakisabi kay Divina dalhan ako ng isang basong cold water sa taas. Napapagod ako sa kakamando sa paglilipat ng gamit ko. Lumabas si Divina mula sa imbakan, dala ang hinihinging tubig ni Stella. Nang makita niya si Carlos sa sala, sandali siyang huminto. Umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi o pagtatanggol mula sa kanyang asawa. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Carlos at nagkunwaring abala sa pagbabasa ng mga papeles. "Gawin mo na lang ang sinasabi nila, Divina. It's for the best. Ayaw ko ng gulo sa bahay na ito ngayong kritikal ang sitwasyon sa kumpanya." Ang malamig na wika ni Carlos nang hindi man lamang siya tinatapunan ng tingin. Nang sumapit ang malalim na gabi, ang katahimikan sa imbakan ay nababasag lamang ng mahinang tunog ng mga yabag mula sa silid sa itaas, ang dating kwarto nila ni Carlos. Mula sa kanyang kinalalagyan, naririnig ni Divina ang malalakas na halakhak ni na Carlos at Stella, ang tunog ng pag-uusap na puno ng katuwaan habang ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa pagpapaalis sa kanya. Ang bawat kalasing ng mga baso ng wine na nagtatama sa itaas ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang dibdib. Kinuha ni Divina ang kanyang manipis at lumang kumot, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ina.
Ipinulupot niya ito. Sa kanyang nanginginig na katawan, hinahanap ang init na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tahanang ito. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang kanyang laptop mula sa pagkakatago sa ilalim ng isang sirang cabinet. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo na tila isang anghel ng kamatayan na handang maningil. Ang bawat daiti ng kanyang mga daliri sa keyboard ay tila mga tahimik na hakbang ng isang mandaragit sa gubat. Pumasok siya sa system ng kanilang investment firm at mabilis na nahanap ang account ng Mendoza Holdings. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na command, inilagay niya sa state of emergency ang lahat ng mga pautang na kinuha ni Carlos. Isang huling pindot sa screen ang nagpadala ng utos na i-freeze ang lahat ng corporate credit cards na ginagamit ni Stella at Carlos para sa kanilang luho. Ngumiti kayo habang kaya nyo pa, dahil bukas, ang tanging maririnig nyo ay ang tunog ng inyong sariling pagbagsak. Ang mahinang bulong ni Divina habang pinagmamasdan ang huling transaction confirmation. Hindi siya nakatulog sa gabing iyon. Hinintay niya ang pagdating ng madaling araw ang oras kung kailan ang lahat ng kanyang itinanim ay magsisimulang anihin. Sa gitna ng katahimikan, isang marahas na paghampas ng kamao ang bumasag sa kapayapaan ng madaling araw, ang lumang kahoy na pinto ng imbakan ay nayanig sa lakas ng galit na nagmumula sa kabilang panig. Bumukas ang pinto at tumambad si Carlos. Ang mukha nito ay kasing putla ng papel at ang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at galit. Hawak nito ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang mensahe mula sa bangko na hindi nito mapaniwalaan. Divina, anong ginawa mo? Bakit nag-error ang lahat ng accounts ng kumpanya? Bakit pati ang pondo para sa pasahod sa mga empleyado ay biglang nawala? Sabihin mo sa akin nasaan ang pera. Ang naghihisteryang sigaw ni Carlos habang dinuduro ang asawang dati ay itinuturing niyang walang muwang. Nanatiling nakaupo si Divina sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado sa gitna ng unos na kanyang nilikha na nag-iwan kay Carlos na nakatayo roon na puno ng katanungan at namumuong panganib na hindi nito inaasahan. Sa gitna ng siksikan at maamag na silid ang boses ni Carlos ay tila isang matalim na kulog na yumanig sa marupok na katahimikan ng madaling araw. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay nabahiran na ngayon ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinihintay ang sagot ni Divina. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakaupo sa manipis na banig. Ang likod ay tuwid at ang mukha ay parang isang kalmadong lawa sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Wala akong kinalaman sa mga transaksyon ng kumpanya mo, Carlos. Bakit ako ang tinatanong mo kung nasaan ang pera na ikaw naman ang nagpapatakbo? Ang boses ni Divina ay banayad. Walang kahit anong bakas ng pagkabahala na lalong nagpaalab sa galit ng lalaki. Hindi pa man nakakasagot si Carlos, ay mabilis na pumasok si Doña Carmen sa imbakan ng kanyang marangyang nightgown ay tila hindi nababagay sa maduming paligid. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Huwag mo kaming lokohin, Divina. Alam naming may ginawa ka. Simula nang ilipat ka namin dito ay naging malas na ang takbo ng negosyo ng anak ko. Ngayon, sabihin mo sa amin nasaan ang pondo. May kompetisyon ba ang kumpanya na binabayaran mo para sirain kami? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Divina. Ang malas ay hindi nanggagaling sa labas, Mama. Minsan ito ay bunga ng sariling mga desisyon at kasakiman. Lapastangan. Ang sigaw ni Doña Carmen ay sinundan ng isang marahas na pag-amba, ngunit pinigilan siya ni Carlos. Gayunpaman, ang layunin ng mag-ina ay hindi ang saktan lamang si Divina, kundi ang kumuha ng paraan upang masalba ang kanilang bumabagsak na dangal. Divina, makinig ka. Ang boses ni Carlos ay naging mapanuyo, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Divina, ngunit alam niyang puno ng kamandag.
Kailangan ng kumpanya ng mabilis na cash flow. Ang bangko ay hindi maglalabas ng pondo hanggat hindi nare-resolba ang error sa system. Ibigay mo sa amin ang singsing, ang diamond ring na ibinigay ni Papa sa'yo bago siya mamatay. Iyon ang huling alas natin para makakuha ng panandaliang puhunan. Nadama ni Divina ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, mas matalas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang singsing na yon ay hindi lamang isang alahas. Ito ang simbolo ng tiwala at pagmamahal ni Don Vicente, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan ay may nagpahalaga sa kanya sa pamilyang ito. Hinding-hindi ko ibibigay ang huling alaala ni Papa sa akin. Iyan na lang ang natitira sa akin, Carlos. Lahat ay kinuha niyo na. Pati ang kwarto ko ang dangal ko bilang asawa. Huwag niyo nang idamay ang singsing na ito. Hampas lupa ka talaga. Ang galit ni Doña Carmen ay hindi na napigilan. Marahas nitong sinunggaban ang kamay ni Divina, pilit na hinahablot ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang marahas na tunog ng palad na dumapos sa pisngi ni Divina ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang lakas ng pagkakasampal ay naging sanhi upang mapaling ang ulo ni Divina at dumanas ng matinding hapdi ang kanyang balat. Tumingin si Divina kay Carlos, umaasang pipigilan nito ang kanyang ina, ngunit nakita lamang niya ang pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon ang huling hibla ng pagmamahal na itinatago ni Divina para sa lalaking ito ay tuluyan ng naging abo. Ang pagtatraidor ni Carlos ay hindi lamang sa pamamagitan ng ibang babae, kundi sa pananahimik nito habang dinudusta ang kanyang pagkatao. Dahan-dahang itinaas ni Divina ang kanyang kamay. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga daliri, maingat niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ang kislap ng diamante sa ilalim ng malamlam na ilaw ng imbakan. Ang bawat kislap nito ay tila isang patak ng luhang hindi na kailanman muling dadaloy. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng isang lumang kahoy na kahon sa pagitan nila. Ang singsing ay dahan-dahang gumulong bago ito tuluyang huminto sa gitna isang maliit na bagay na ngayon ay naging mitya ng kanilang huling pagkikita bilang isang pamilya. Sige, kunin ninyo. Isangla niyo ang huling piraso ng aking puso para sa inyong kasakiman. Pero tandaan niyo ito. Sa oras na hawakan niyo ang singsing na ito, formal niyo nang sinira ang sumpa niyo kay Papa. Kayo ang pumatay sa huling dahilan kung bakit ko pa kayo pinoprotektahan. Agad na sinunggaban ni Doña Carmen ang alahas na tila isang gutom na hayop habang si Carlos ay mabilis na tumalikod, hindi makayanang tignan ang mga mata ng kanyang asawa. Hindi nila alam na sa loob ng bulsa ng duster ni Divina, ang kanyang telepono ay patuloy na nagre-record ng bawat salita, bawat sampal at bawat banta na kanilang binitawan. Nang makaalis ang mag-ina ang silid, ay muling nabalot ng katahimikan, ngunit ang katahimikang ito ay puno na ng banta. Hinawakan ni Divina ang kanyang namamagang pisngi, ang init ng sakit ay tila nagpapatibay sa kanyang pasya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Attorney Diaz, ang Moinhu ay kinuha na nila. Handa na ang lahat para sa huling yugto. Siguraduhin mong ang bawat sentimo na makukuha nila sa singsing na yon ay mapupunta sa isang patibong na hindi nila matatatakasan. Ang boses ni Divina ay hindi na nagtataglay ng kahit anong emosyon. Siya ay naging isang estatwa ng hustisya, malamig at walang takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang katanungan ang patuloy na kumukutkot sa kanyang isipan habang nakatingin sa kanyang bakanting daliri. Handa na ba talaga siyang panoorin ang pagkolaps ng mundong kinalakihan niya sa loob ng 10 taon, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang nakaraan? Ang silid tanggapan ni Carlos ay nababalot ng isang uri ng tensyon na tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Sa harap niya ay nakalatag ang makakapal na dokumento mula sa isang malaking korporasyon na nagpakilala bilang tagapagligtas
ng bumabagsak na kumpanya ng mga Mendoza. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangakong magbabalik sa kanyang nawalang rangya. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagsusuko ng lahat ng kanyang pag-aari bilang garantiya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muling hawakan ang kapangyarihang unti-unting nadudulas sa kanyang mga daliri. Don't hesitate, Carlos. Isang lagda mo lang at muling magniningning ang pangalan ng mga Mendoza, ang malambing na bulong ni Stella habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa balikat ng lalaki. Imagine the grand fiesta we can have for the company's anniversary. Doon natin ipakikita sa lahat na hindi tayo kayang pabagsakin ng kahit na sino. It will be our night and everyone will finally know who the real queen of this empire is. Ang mga salita ni Stella ay tila isang matamis na kanta na bumubulag sa katwiran ni Carlos. Sa kanyang isipan ang pagsanla sa kanilang mansyon at lahat ng kanyang personal na ari-arian ay isang maliit na sakripisyo lamang para sa isang malaking tagumpay. Hindi niya napapansin ang maliliit na titik sa dulo ng kontrata, ang mga kondisyong nakatago sa ilalim ng mga teknikal na salita ng batas. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumikis-kis sa makapal na papel ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Isang mabilis na lagda at formal na niyang ipinangako ang bawat poste ng kanilang tahanan sa isang kamay na hindi niya kilala. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng mansyon ay maririnig ang mataas na boses ni Doña Carmen habang ipinagmamalaki sa kanilang mga kapitbahay ang henyo ng kanyang anak. Ang kanyang bawat salita ay puno ng pagmamayabang, tila ba ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay na. Sinasabi ko sa inyo, ang anak ko ay sadyang pinagpala, hindi gaya ng iba dyan na pabigat lang at walang dalang swerte. Konting hintay na lang at muling manginginig ang Makati sa pangalan namin. Ang kanyang matinis na tawa ay umaalingaw-ngaw sa bakuran na tila isang mapanuyang musika para sa mga nakikinig. Sa kabilang dako sa loob ng maliit at madilim na imbakan, sa likod ng mansyon na natiling tahimik si Divina. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang maliit na bintana ay tumatama sa isang puting papel na nakalatag sa kanyang kandungan. Ito ang kasulatan ng paghahain ng diborsyo, ang dokumentong magtatapos sa 10 taon ng kanyang pagtitiis at pagpapakababa. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay dahan-dahan niyang isinulat, ang bawat kurba ng tinta ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nabubuo mula sa pagkakabasag. Walang panginginig sa kanyang mga kamay, tanging isang malalim na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nadama ni Divina ang isang malakas na pagkabukas ng pinto ng imbakan. Pumasok si Carlos, ang muka ay nagniningning sa katuwaan at ang mga hakbang ay tila lumulutang sa hangin dahil sa labis na kumpiyansa. Hindi niya napansin ang papel na mabilis na itinago ni Divina sa ilalim ng kanyang kumot. Divina, maghanda ka. Ang hambog na utos ni Carlos habang dinudukot ang kanyang pitaka. Kumuha kami ng malaking investment. I'm back on top. Kaya simula ngayon ayaw ko nang marinig ang anumang reklamo sa bahay na ito. Dinukot niya ang ilang malulutong na tig-1,000 piso at marahas na inihagis ang mga ito sa harap ni Divina. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago ang mga ito ay tumama sa maduming sahig sa paanan ng kanyang asawa. Iyan, pambili mo ng kahit anong gusto mo. Ipagluto mo kami ng pinakamasarap na hapunan para sa selebrasyon bukas. I want everything perfect. After all, ito na ang huling beses na titira ka sa ilalim ng bubong na ito bago kita tuluyang iligaw sa kung saan ka nanggaling. Dagdag ni Carlos nang may mapangaping tawa bago ito mabilis na tumalikod at lumabas. Nanatiling nakatingin si Divina sa mga perang nakalatag sa sahig. Ang bawat piraso ng papel na yon ay simbolo ng kung gaano kababa ang tingin sa kanya ni Carlos
Isang bagay na pwedeng bayaran at itapon. Marahan niyang pinulot ang mga perang nagkalat hindi dahil kailangan niya iyon, kundi dahil alam niyang maaaring iyon na ang huling pagkakataong mahahawakan ni Carlos ang sariling yaman. Ang bawat halagang ibinigay ni Carlos ay nagmula rin sa pondong lihim na ipinadaan ni Divina sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang asawa habang unti-unti itong nahuhulog sa planong siya mismo ang maingat na bumuo. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang malalim na kirot pa rin ang bumabalot sa kanyang puso. Paano nagawang mahalin ng isang babaeng gaya niya ang isang lalaking ang tanging alam gawin ay saktan at maliitin ang bawat butil ng kanyang kabutihan? Nang sumapit ang gabi ang katahimikan sa imbakan ay nabasag ng mahinang tunog ng pagtanggap ng isang mensahe sa kanyang telepono. Binuklat niya ito at nakita ang isang digital na kopya ng kontratang kapipirma lang ni Carlos. Ang dulo ng kontrata ay may pirma ng isang kinatawan na may inisyal na DCM. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Divina habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang tagumpay. Ang kasakiman ay isang bulag na gabay Carlos at bukas ang kadilimang yon ang magdadala sa iyo sa isang bangin na wala nang balikan. Ang mahinang bulong ni Divina sa hangin. Sa labas ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap na tila nakikiramay sa nagbabadyang pagbagsak ng isang palasyong nakatayo sa buhangin ng kasinungalingan at pagtataksil. Dumating ang araw na itinakda para sa marangyang pagdiriwang ng kumpanya, ngunit sa loob ng maliit at madilim na imbakan, tanging ang malalim na katahimikan ang bumabalot kay Divina. Maingat niyang itinupi ang kanyang iilang mga lumang damit. Bawat tupi ay tila isang bahagi ng kanyang nakaraan na maayos niyang inilalagay sa loob ng isang maliit at kupas na bag. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat hibla ng tela ay nagdadala ng bigat ng 10 taon niyang pananatili sa tahanang ito. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, nakita niya ang isang maliit na frame na naglalaman ng kanilang larawan ni Carlos noong bago pa lamang silang mag-asawa. Pinagmasdan niya ang mga ngiti sa kanilang mga mga ngiting, tila gawa lamang sa marupok na salamin na ngayon ay tuluyan ng nagkadurog-durog. Dahan-dahang lumapat ang pinto ng imbakan na naghatid ng isang tuyot na tunog ng pagkakakandado bago tuluyang pumasok si Carlos. Amoy na amoy sa buong silid. Ang mamahaling pabango nito, isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman na tila lalong nagpapatingkad sa baho at dumi ng kinalalagyan ni Divina. Nakasuot si Carlos ng isang mamahaling tuksido. Ang bawat tahi nito ay nagpapakita ng pagiging perpekto habang nakatayo sa harap ng kanyang asawa nang may bakas ng matinding pagkadiri sa kanyang mga mata. Divina ito, na ang huling araw mo rito. Ang malamig na binitawan ni Carlos habang dinudukot ang isang eksap ng pera mula sa kanyang bulsa. I don't want you anywhere near the hotel tonight. Maraming malalaking tao ang darating at hindi ko hahayaang mapahiya ang kumpanya dahil sa hitsura mong parang pulubi. Take this money, exact your things, and go back to the province. Doon ka nararapat sa putikan kung saan ka nanggaling. Ang mga papeles para sa annulment ay ipapadala ko na lang sa iyo sa susunod na linggo. Inihagis ni Carlos ang pera sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy. Ang tunog ng mga papel na naglalabasan ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ibinigay ni Divina. Tumayo si Divina ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ng kanyang asawa. Sa kabila ng hapdi ng mga salitang binitawan nito, walang galit na makikita sa kanyang mukha, tanging isang malalim at mapait na pagtanggap. Carlos, bago ako umalis, may isang bagay lang akong gustong itanong. Ang boses ni Divina ay bahagyang nanginig, isang huling pagpapakita ng kahinaan na tila isang mitya sa gitna ng kadiliman.
Minahal mo ba ako kahit minsan? Noong mga panahong wala pa tayong pera, nung ako ang nagpupuyat para tulungan ka, sa mga report mo, noong ako ang tumayo sa tabi mo, habang tinalikuran ka ng lahat. May kahit kaunting bahagi ba ng puso mo ang nagpahalaga sa akin? Isang mapait na halakhak ang kumawala mula sa mga labi ni Carlos, isang tunog na tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Divina. Love, Divina, be realistic. You were just a duty I had to fulfill for my father. You were a convenient helper, a maid who could sleep in my bed. Pero hinding-hindi ka naging sapat para sa isang lalaking gaya ko. Look at you and look at Stella. She's world-class and you're just a provincial girl who got lucky. So stop dreaming dahil tapos na ang fairy tale mo. Tumalikod si Carlos nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa sandaling sumara ang pinto, isang solong luha ang dahan-dahang gumapang mula sa mata ni Divina, bumaybay sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang nanginginig na kamay. Ito ang huling luha na iaalay niya para sa lalaking pumatay sa kanyang pagkatao. Sa bawat segundo ng katahimikan, nadarama niya ang paglamig ng kanyang puso, ang dahan-dahang pagkawala ng sakit at ang pagdating ng isang nakakatakot na katatagan. Kinuha niya ang larawan sa loob ng frame, maingat niyang pinunit ang bahagi kung saan naroon ang mukha ni Carlos at hinayaan ang mga piraso nito na mahulog sa sahig. Tinira niya lamang ang sarili niyang larawan, ang mukha ng isang babaeng hindi na muling magpapauto sa pangako ng pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng Mansyon Mendoza nang hindi lumilingon sa likuran. Ang bawat hakbang niya sa graba ng driveway ay tila isang paglaya, isang pagtahak. Sa landas na siya mismo ang nagdisenyo. Hindi siya nagpunta sa terminal ng bus patungo sa probinsya. Sa halip, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa kanto. Isang sasakyang hindi kailanman may uugnay ng pamilya Mendoza sa kanilang abang katulong. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ni Attorney Diaz ng may paggalang. Everything is ready at the hotel, Ma'am Divina. Ang presidential suite ay nakareserve na sa inyong pangalan at ang mga stylist ay naghihintay na sa inyong pagdating. Ang magalang na wika ng abogado. Salamat, attorney. Oras na para hubarin ang duster at isuot ang korona. Ang malamig na sagot ni Divina habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali ng Makati mula sa bintana ng sasakyan. Pagdating sa hotel, ang bawat empleyado ay yumuyuko sa kanyang pagdaan, hindi dahil sa kilala nila siya bilang asawa ni Carlos, kundi dahil sa aura ng kapangyarihan na ngayon ay bumabalot sa kanya. Sa loob ng marangyang suite, pinagmasdan ni Divina ang isang mahaba at naglalayab na itim na gown na nakasabit sa gitna ng silid. Ang tela nito ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, tila isang baluti na handang isuot para sa huling labanan. Habang dinaramdam niya ang texture ng mamahaling tela sa kanyang mga daliri, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan kapag nakita na nila ang tunay na Divina Cruz Mendoza. Magagawa pa rin kaya nilang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata o ang liwanag ng kanyang paghihiganti ang tuluyang bubulag sa kanilang mga kaluluwa. Ang malawak na ballroom ng hotel ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na gawa sa purong kristal. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling alak na malayang dumadaloy sa bawat baso. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Mendoza Holdings, ang gabi na inaasahan ni Carlos na magiging rurok ng kanyang tagumpay. Ang mga musikero sa gilid ay lumilikha ng isang marahang himig na nagbibigay ng aura ng kapayapaan at karangyaan, habang ang mga mararangyang bisita ay naglalakad ng may pagmamalaki sa ibabaw ng pulang alpombra. Sa gitna ng silid, si Doña Carmen ay tila isang reyna na naglalakad ng may mataas na noo.
Nakasuot siya ng isang gown na kulay ginto na nagniningning sa bawat tama ng ilaw at ang kanyang leeg at mga bisig ay nababalutan ng makakapal na alahas na tila sumisigaw ng kayamanan. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid nang may kasamang matinis na halakhak ng pagmamayabang habang kinakausap ang kanyang mga amigas. Sinasabi ko sa inyo, my dears, ang anak ko ay sadyang pinagpala. Ang tagumpay na ito ay bunga ng kanyang katalinuhan at ng aming marangal na pinagmulan. Ang wika ng matanda habang iwinawagayway ang kanyang kamay na puno ng singsing. Nang dumaan ang isang matandang waiter na may dalang bandehado, hindi sinasadyang bahagyang nanginginig ang kamay nito dahilan upang tumunog ang mga baso. Marahas na tiningnan ni Doña Carmen ang waiter at bumulong ng may paghamak. Mag-ingat ka nga, matanda. Baka ang halaga ng isang basong ito ay mas malaki pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Huwag mong dungisan ang party na ito ng iyong pagiging clumsy. Hindi kalayuan sa kanya si Stella ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Carlos. Ang kanyang pulang damit ay tila isang hamon sa lahat ng mga babae sa silid at ang kanyang mukha ay puno ng mapanuyang tagumpay. Pakiramdam niya ay siya na ang tunay na reyna ng tahanang Mendoza, ang babaeng tuluyang nagpaalis sa basahan na si Divina. You look so handsome tonight, Carlos. Ang malambing na bulong ni Stella habang inaayos ang kurbata ng lalaki. I'm so proud of us. Finally, we don't have to hide anymore. Wala na ang pabigat na babaeng iyon para sirain ang mood natin. Ngumiti si Carlos, isang nangiting puno ng kumpiyansa at kawalan ng pakialam. Exactly, mahal ko. Tonight is the beginning of our new life. Hayaan mo na ang babaeng iyon sa probinsya. Doon siya nababagay sa gitna ng dumi at hirap. Sa bawat sulok ng ballroom, hindi maiwasan ang mga bulungan ng mga bisita tungkol sa asawa ni Carlos. Nasaan na kaya si Divina? Bakit parang iba na ang kasama ni Carlos ngayon? Ang tanong ng isang kilalang negosyante. Mabilis na sumagot si Carlos nang marinig ito, ang kanyang mukha ay nagpanggap na malungkot. Oh my poor wife, Divina has been having some mental health issues lately. Masyadong naging mabigat para sa kanya ang pressure ng aming katayuan. Pinili naming ipadala muna siya sa probinsya para sa kanyang unnursement at tahimik na pamumuhay. It's for her own good, really. Ang kasinungalingan ay dumaloy mula sa kanyang bibig ng kasing dulas ng alak at ang mga bisita ay tumango na lamang bilang pakikisama, bagaman ang ilan ay may pag-aalinlangan. Walang nakakaalam sa katotohanang ang babaeng kanilang pinag-uusapan ay narito rin sa hotel, ngunit hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang bagyong malapit ng sumira sa kanilang ilusyon. Nang tumama ang oras sa rurok ng pagdiriwang, dahan-dahang umakyat si Carlos sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa kahoy na entablado ay naghatid ng katahimikan sa buong silid. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Ladies and gentlemen, friends and partners. Ang simula ni Carlos ng may malakas na boses. Tonight is not just about our anniversary. It is about the future. I am proud to announce a major investment merger that will take Mendoza Holdings to a global scale. At bago ang lahat, gusto ko ring ipakilala ang babaeng magiging katuwang ko sa bagong kabanatang ito, ang aking soon-to-be wife, Stella. Nagkaroon ng mahinang bulungan at ilang palakpakan habang si Stella ay naglalakad patungo sa entablado nang may malapad na ngiti. Ngunit sa sandaling itataas na sana ni Carlos ang kanyang baso para sa isang toast, ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay biglaan at tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa gitna ng takot at pagtataka. Sinubukan ni Carlos na magsalita sa mikropono. Please remain calm, everyone. Baka may kaunting technical issue lang sa kuryente. Ngunit ang mikropono ay wala nang inilalabas na tunog. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga.
Sa gitna ng kadilimang yon, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mabibigat at matatag na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong na nanggagaling sa labas ng malaking pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng batingaw na nagbabadya ng isang paparating na hukom. Ang mga pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas na nagpapasok ng isang manipis na liwanag mula sa pasilyo. Isang anino ng isang babae ang nabuo sa gitna ng liwanag na yon. Isang figura na may tuwid na tayo, may mataas na noo, at may dalang aura na tila kayang patigilin ng oras. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay napako sa pintuan pilit na inaalam kung sino ang nangahas na sirain ang perpektong gabi ng mga Mendoza. Ang party ay hindi pa tapos, Carlos. Ang isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag sa katahimikan, isang boses na kilalang-kilala ni Carlos ngunit hindi sa ganitong tono ng awtoridad. Sa katunayan, kasi simula pa lamang ng totoong selebrasyon. Naniga si Carlos sa itaas ng entablado ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang pinagmamasdan ang figurang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng dilim. Sino ang babaeng ito na may lakas ng loob na magsalita ng ganoon? At bakit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay biglang binalot ng isang nakakatakot na pamilyar na pakiramdam na tila ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay malapit ng mabunyag sa harap ng lahat. Sa isang iglap muling nabuhay ang mga dambuhalang ilaw ng ballroom, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng liwanag ay tila nakatuon lamang sa iisang direksyon. Sa gitna ng malawak na pasilyo, nakatayo ang isang babaeng tila hindi kailanman nakita ng sino man sa silid na yon. Hindi na siya ang Divina na nakasuot ng kupas na duster at may amoy ng kusina. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakabalot sa isang naglalayab na itim na gown na gawa sa pinakamahusay na seda. Ang bawat tahi nito ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na naglalantad sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng kulay at awtoridad. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog ng isang matatag na desisyon, isang tunog na tila bawat daiti sa lupa ay nagmamarka ng kanyang pag-aari. Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. What is she doing here? Ang naghihisteryang sigaw ni Doña Carmen habang mabilis na lumalapit kay Divina. Ang matanda ay tila isang nagngangalit na leon na handang manakmal ang kanyang mga kamay ay nakaamba na tila sasabunutan ang manugang na itinuturing niyang basura. Ang lakas ng loob mong magpakita rito pagkatapos mong layasan ang pamilya namin. At saan mo ninakaw ang suot mong iyan? You look like a cheap imitation of a queen. Bago pa man makalapit ang matanda, dalawang matitikas na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang mabilis na humarang sa kanyang harapan. Ang malalaki nilang katawan ay nagsilbing pader na hindi matitibag at ang kanilang mga muka ay walang kahit anong emosyon. Isang marahang kumpas ng kamay ni Divina ang nagpatigil sa lahat. Ang bawat mata ng mga panauhin ay puno ng pagkamangha at kuryosidad. Ang mga bulungan ay tila isang hangin na mabilis na kumalat sa buong silid. Let her be, guards! Ang banayad, ngunit makapangyarihang utos ni Divina. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot. Mama, ang ingay niyo pa rin hanggang ngayon. Wala na tayo sa kusina ng mansyon niyo kaya mahiya naman kayo sa mga bisita. You insolent girl. Ang nanginginig na wika ni Doña Carmen, ang kanyang muka ay naging kasing pula ng kamatis sa tindi ng hiya at galit. Sa itaas ng entablado si Carlos ay nananatiling nakatayo ng tila isang estatwa. Ang kanyang hawak na baso ng wine ay bahagyang nanginginig dahilan upang ang pulang likido sa loob nito ay gumalaw ng hindi maayos. Divina, anong ibig sabihin nito? I told you to stay in the province. Bakit ka nagkakalat dito? Nagkakalat, Carlos. O baka naman natatakot ka
Dahil ang katotohanan ay pumasok na sa pintuan, ang sagot ni Divina habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin sa balikat ni Carlos. Sa tabi ng asawa si Stella ay nakakapit ng mahigpit. Sa braso ni Carlos ang kanyang muka ay puno ng pangungutya, ngunit may halong kaba. Stop this drama, Divina. Hindi mo alam kung anong sinisira mo, ang sigaw ni Stella habang sinusubukang itago ang kanyang panginginig. Guards! Bakit hinahayaan niyo siyang makalapit sa bossing niyo? Ilabas niyo ang baliw na ito. Sa sandaling iyon, isang lalaki na may dalang makapal na folder ang sumulpot sa tabi ni Divina. Si Attorney Diaz ay naglakad ng may dignidad patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang boses nang magsalita siya sa harap ng mikropono ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ladies and gentlemen, mawalang galang na po ang simula ng abogado. Ako si Attorney Ricardo Diaz, ang legal counsel ng DCM Investment Group. Naririto ako upang formal na ipahayag ang isang mahalagang anunsyo. Dahil sa pagkabigo ng Mendoza Holdings, nabayaran ang kanilang mga obligasyon at ang paggamit ng mga ilegal na kolateral, ang DCM Investment ay formal nang kinuha ang buong kontrol sa kumpanyang ito, kasama na ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng pangalang Carlos Mendoza. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga tao ay tila nakalimutang huminga habang pinoproseso ang balitang kanilang naririnig. Si Carlos ay tila nawalan ng lakas, ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa mapilitan siyang humawak sa podium upang hindi matumba. Hindi maari. I signed a contract with the chairman of DCM. Ang nanginginig na sigaw ni Carlos habang pilit na humahanap ng paraan. Sino ang chairman nyo? I want to talk to him. Hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Divina ang mikropono mula kay Attorney Diaz. Ang kanyang malamig na ngiti ay tila isang matalas na patalim na dahan-dahang humihiwa sa huling pag-asa ni Carlos. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa lalaking minsan niyang minahal, nang higit pa sa kanyang sarili, at sa babaeng katuwang nito sa pagdurog sa kanyang puso. DCM, Carlos, hindi mo ba naisip kung anong ibig sabihin niyan? Ang mahinang wika ni Divina, ngunit ang bawat salita ay sapat na upang marinig ng lahat. Divina Cruz Mendoza. Ako yon, Carlos. Ako ang chairman na hinahanap mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng pondong ginastos niyo sa luho at ako rin ang kukuha sa lahat ng meron ka ngayon. Nanigas si Carlos, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanyang mga talukap sa tindi ng gulat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalot ng isang matinding pagsisisi at takot. Ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng itinapon niya sa madilim na imbakan, ay siya palang may hawak ng kanyang buong mundo. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang, Divina. Ang nauutal na wika ni Carlos, ang kanyang boses, ay tila isang mahinang iyak ng isang batang naliligaw. Tiningnan ni Divina ang kanyang asawa nang may halong awa at galit. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay tila nabayaran sa sandaling iyon, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay nananatili pa rin. Tingnan natin kung nakakatawa pa ang biro na ito. Kapag bukas, ay wala na kayong matirhan, Carlos. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pang-aapi, kundi sa pag-iingat sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sa gitna ng dambuhalang ballroom, ang figura ni Divina ay nagniningning ng higit sa anumang alahas, habang ang pamilya Mendoza ay unti-unting lumulubog sa isang kadilimang sila mismo ang lumikha. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanilang pagkawasak, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong nakuha na niya ang kanyang katarungan, mapapawi na ba nito ang bawat sampal at bawat luhang inalay niya para sa isang pangarap na nauwi lamang sa abo? Ang puting liwanag mula sa projector ay tila isang matalas na kidlat na humiwa sa kadiliman ng ballroom. Sa dambuhalang screen sa likod ng entablado,
Bumitaw ang mga dokumentong magsisilbing hatol sa lahat ng kasinungalingan ng mga Mendoza. Ang bawat pahina ay malinaw na nagpapakita ng petsa. Kung kailan isinangla ni Carlos ang mansyon sa kumpanya ni Divina, isang petsang mas maaga pa kaysa sa huwad na kasulatan ng paglilipat ng ari-arian na ibinigay niya kay Stella. Ang katotohanan ay nakasulat sa itim na tinta, matigas, at hindi mababali na nagpapatunay na ang papel na pinanghahawakan ni Stella ay wala ng silbi kundi maging isang piraso ng basura. "Carlos, what is this?" Sabi mo sa akin na ang bahay. Sabi mo, secured na ang future ko. Ang matinis na sigaw ni Stella ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit at takot na mawalan ng luho. Marahas niyang binitawan ang braso ni Carlos, tila ba ang lalaking katabi niya ay biglang naging isang maruming basahan na ayaw niyang madampyan. "You lied to me. Niloko mo ako. Isang pulubi ka lang pala, nabaon sa utang." Hindi nakapagsalita si Carlos. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Ang bawat bulungan ng mga panauhin ay tila isang malakas na alon ng paghatol na dumarating mula sa lahat ng dako. Ang mga taong dati ay nakangiti at yumuyuko sa kanya ay ngayon ay nakatingin ng may halong pandidiri at pangungutya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Isang bagong imahe ang lumitaw sa screen at kasabay nito ang tunog ng isang pag-uusap na nanggagaling sa mga speaker ng ballroom. Ang boses ni Doña Carmen ay malinaw na umalingaw-ngaw ang kanyang matatapang na salita. Noong gabi sa imbakan ay narinig ng bawat taong naroroon. "Hampas lupa ka talaga. Wala ka namang ibinibigay na kahit anong halaga sa pamilyang ito. Kunin mo ang singsing na yan at ibigay mo sa amin." Ang boses ng matanda ay puno ng kamandag na sinundan ng isang malakas at malutong na tunog ng palad na tumama sa balat. Isang tunog na hindi kailangang bigyan ng pangalan upang malaman ng lahat ang karahasang nangyari. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakakangilong singhap ng gulat. Ang mga matataas na lipunan ng Makati na labis na pinapahalagahan ang dangal at kagandahang asal ay hindi makapaniwala sa kabasusan at kalupitang ipinamalas ng isang babaeng nagpapanggap na marangal. Ang mga amigas ni Doña Carmen ay dahan-dahang umatras palayo sa kanya, tila ba ang matanda ay may nakakahawang sakit na ayaw nilang madampyan. Hindi totoo yan. Isang paninira lang ang lahat ng yan. Ang paghisterya ni Doña Carmen ay tila isang desperadong iyak ng isang taong nalulunod. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, hanggang sa ang kanyang paningin ay magdilim. Sa gitna ng kahihiyang hindi niya matanggap, ang matanda ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang marangyang gown na kulay ginto ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa gitna ng maraming tao na walang sino mang nagtangkang tumulong. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok ang ilang mga kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng pulisya at mga kinatawan mula sa hukuman. Ang tunog ng kanilang matatag na mga hakbang sa marmol na sahig ay nagdala ng pinal na hatol. Lumapit sila kay Carlos na nooy nakatayo lamang ng tulala sa gitna ng entablado. "Mr. Carlos Mendoza, we have a warrant for the seizure of your assets due to fraudulent loans and illegal use of collateral. You are also being summoned for an investigation regarding physical abuse based on the evidence presented." Ang wika ng opisyal sa isang boses na walang emosyon. Samantala, si Stella na kanina lang ay nagmamalaki bilang reyna, ay mabilis na nagtangkang lumusot sa gitna ng maraming tao. Sinubukan niyang itago ang kanyang mukha, ngunit sa pagmamadali niya ang kanyang diamanteng kwintas na binili ni Carlos gamit ang perang nakuha sa singsing ni Divina ay sumabit sa isang dekorasyon. Sa isang marahas na hila ang kwintas ay naputol at ang mga butil nito ay dahan-dahang kumalat sa sahig
gaya ng mga pangarap niyang naglaho. Tumakbo siya palabas ng hotel nang may luha ng galit. Iniiwan ang lalaking akala niya ay magdadala sa kanya sa rurok ng yaman. Dahan-dahang lumapit si Divina kay Carlos. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila isang dalangin na sa wakas ay nasagot. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa dibdib ni Carlos sa tapat mismo ng kanyang puso. "This is for the woman you killed inside me, Carlos." Ang mahinang bulong ni Divina, ang kanyang boses, ay walang galit, tanging isang matinding kapaguran. "Ang mga papeles para sa ating paghihiwalay, pirmahan mo na habang may hawak ka pang ballpen. Dahil bukas, kahit ang tinta na gagamitin mo ay hindi mo na pag-aari." Tumingin si Carlos sa mga papeles at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya ang tunay na Divina, isang babaeng may higit na ningning kaysa sa anumang diamante, isang babaeng winasak niya, ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang harap na mas matibay kaysa sa anumang gusaling itinayo niya. Nadama ni Carlos ang isang matinding pagsisisi na tila isang dambuhalang bato na dumudurog sa kanyang pagkatao, ngunit alam niya na huli na ang lahat. Ang bawat pinto ng pagkakataon ay tuluyan ng sumara. Naiwan si Carlos na nakaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mga papeles na nagtatapos sa kanyang buhay bilang asawa at bilang isang makapangyarihang lalaki. Ang mga panauhin ay dahan-dahang lumisan, iniiwan ng pamilya Mendoza sa gitna ng isang wasak na palasyo. Ngunit habang naglalakad si Divina palayo sa kumpol ng mga tao, nadama niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang alaala ng bawat sampal at bawat pagtataksil ay tila mga aninong hindi basta-basta mapapawi ng isang gabi ng paghihiganti. Ang dambuhalang ballroom na kanina lamang ay puno ng ningning at katuwaan ay isa na ngayong sementeryo ng mga pangarap na gawa sa kasinungalingan. Ang amoy ng mamahaling alak na natapon sa sahig ay humalo sa halimuyak ng mga lantang bulaklak na lumilikha ng isang mapanglaw na atmosfera sa gitna ng malamig na bugso ng aircon. Ang mga panauhin ay tuluyan ng lumisan na nag-iwan ng mga bakanteng upuan at mga basag na kristal bilang saksi sa pagguho ng isang palasyo. Sa gitna ng malawak na espasyong ito, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng paghinga ni Carlos na tila isang hayop na sugatan at wala nang matatatakbuhan. Dahan-dahang lumuhod si Carlos sa harap ni Divina. Ang kanyang marangyang tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ay nagdala ng isang uri ng bigat na tila ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng gown ni Divina, isang desperadong pagkilos ng isang lalaking na lamang. Wala na siyang kahit anong kapangyarihan. "Divina, mahal ko, please wag mo namang gawin ito sa akin." Ang nauutal na pagsusumamo ni Carlos, ang kanyang boses, ay puno ng panginginig at kawalan ng pag-asa. "Niloko lang ako ni Stella, nagdilim ang paningin ko dahil sa pressure ng kumpanya. Patawarin mo ako. Isipin mo ang 10 taon nating pagsasama. Isipin mo si Papa Vicente. Hindi niya gugustuhing makita tayong ganito. Gagawin ko ang lahat, Divina. Magsisimula tayo muli. Magiging mabuti akong asawa sa'yo, pangako." Tinitigan siya ni Divina nang may isang uri ng lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng isang nagyeyelong dagat. Ang kanyang kamay ay nanatiling matatag sa kanyang tabi, hindi tinatangkang haplusin ang lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos tungkol sa kanyang ama ay tila isang matalas na karayom na muling bumaon sa sugat ni Divina. Ang kawalang hiyaan ni Carlos na gamitin ang pangalan ng taong tanging nagmahal sa kanya ay ang huling mitya ng kanyang pagtitimpi. "Huwag mong banggitin ang pangalan ni Papa Carlos.
Wala kang karapatang gamitin siya para iligtas ang sarili mo. Ang boses ni Divina ay banayad, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol ng korte. Sinasabi mong magsisimula tayo muli. Nasaan ka noong gabi-gabing nakaluhod ako sa kusina para lang may makain kayong masarap habang pinagtatawanan nyo ang pagiging probinsyana ko? Nasaan ang pag-ibig mo noong hinayaan mong saktan ako ng mama mo habang nanonood ka lang? Nasaan ang pangako mo nung ipinagpapalit mo ang bawat sakripisyo ko para sa luho ng ibang babae? Sa kabilang panig ng ballroom, naririnig ang mahinang tunog ng mga yabag ng mga gwardya habang inaalalayan si Doña Carmen palabas. Ang matanda ay tila isang lantang gulay, walang kibo, at ang mga mata ay nakatingin sa kawalan habang ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga mabibigat na tanikala sa kanyang leeg. Si Stella naman ay matagal nang naglaho tumakas sa gitna ng dilim. Dala ang anumang natitirang barya na iniwan si Carlos sa gitna ng pagkawasak na sila mismo ang nagdisenyo. Humakbang pabalik si Divina na naging dahilan upang mabitawan ni Carlos ang kanyang damit. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na dahan-dahang itinatayo sa pagitan nila. Ang kapatawaran, Carlos, ay para sa mga taong marunong lumingon sa kanilang pagkakamali habang may pagkakataon pa. Pero ikaw, hinintay mong mawala ang lahat bago ka natutong lumuhod. Ang Divina na minahal mo noon ay matagal mo nang pinatay sa loob ng madilim na imbakan na yon. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng nilikha ng iyong kalupitan. Dahan-dahang tinalikuran ni Divina ang kanyang asawa. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay naghatid ng isang huling himig ng pamamaalam. Ngunit pagdating niya sa pintuan, sandali siyang huminto. Nadama niya ang bigat ng kanyang mga suot na alahas at ang sakit ng kanyang mga paa sa loob ng mamahaling sapatos. Sa isang biglaang udyok ng kanyang damdamin, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga sapatos at hinayaan ang kanyang mga paa na madampi sa malamig na sahig. Bit-bit ang kanyang mga sapatos sa kamay. Naglakad siya palabas ng hotel nang tiyantran isang simbolo ng kanyang ganap na paglaya mula sa mga huwad na rangya ng mundong ito. Naiwan si Carlos na nakasubsob ang mukha sa sahig, ang kanyang mga hikbi ay tila isang mahinang iyak ng isang taong tuluyan ng tinalikuran ng langit. Ang bawat pangarap niya ng yaman at kapangyarihan ay naglaho ng kasing bilis ng usok na nag-iwan lamang sa kanya ng isang malamig at walang lamang ballroom. Habang naglalakad si Divina patungo sa naghihintay na sasakyan, pinagmasdan niya ang mga bituin sa langit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nadama niya ang isang kakaibang uri ng ginhawa. Ang pait ay naroon pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng bigat ng utang na loob o takot. Ang bawat hakbang niya palayo sa hotel ay isang hakbang patungo sa isang kabanata kung saan siya na ang susulat ng sarili niyang tadhana. Isang buwan matapos ang marahas na unos na nagpaguho sa palasyo ng mga Mendoza, ang sikat ng araw sa madaling araw ay tila may dalang bagong pangako ng pag-asa. Sa isang masikip at maingay na eskinita, sa labas ng sentro ng Makati, ang realidad ng buhay ay muling humampas nang walang awa sa mga taong dati ay namumuhay sa itaas ng mga ulap. Ang amoy ng kanal at ang usok mula sa mga dumaraang sasakyan ay humalo sa alimuom ng semento na lumikha ng isang kapaligirang kailanman ay hindi inakala ni Carlos na kanyang kakalakihan muli. Sa isang maliit na karinderya, sa kanto si Carlos ay abala sa pagpupunas ng mga madulas na lamesa. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling pluma at baso ng wine lamang, ang hawak ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat mula sa maghapong paghuhugas ng mga pinagkainan. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng uling, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng dating kayabangan. Sa bawat sigaw ng mga customer na humihingi ng dagdag na sabaw, yumuyuko siya ng may matinding kahihiyan.
Tila isang anino ng lalaking dati ay nagmamando sa isang dambuhalang korporasyon. Hindi kalayuan sa kanya nakaupo sa isang lumang silya si Doña Carmen. Ang kanyang marangyang gown noong gabi ng party ay napalitan na ng isang maruming duster at ang kanyang mga alahas ay wala na. Hawak niya ang isang basyong lata ng biskwit patuloy na bumubulong tungkol sa mga gintong singsing at mga lupang hindi na sa kanya. Ang kanyang isipan ay tila tuluyan ng bumitaw sa katotohanan, isang parusa ng tadhana para sa isang pusong ang tanging alam ay manakit at mangmalit. Sa tuwing may dadaan na magarang sasakyan, tumatayo siya at kumakaway, iniisip na iyon ang kanyang dating driver na susundo sa kanya. Si Stella naman ay tuluyan ng naglaho gaya ng usok sa hangin. Nabalitaan na lamang na sumama siya sa isang mayamang dayuhan, ngunit ang buhay na akala niya ay puno ng ginto ay nauwi rin sa karahasan. Sa huling ulat siya ay nakitang naglalakad sa mga lansangan ng ibang bansa sugatan at walang matuluyan ang kanyang kagandahan na ginamit niyang sandata ay ngayon ay naging mitya ng kanyang sariling pagkawasak. Ito ang karma ng isang taong nagnakaw ng kaligayahan ng iba para lamang sa sariling kapakanan. Samantala, sa isang bahagi ng lungsod na puno ng mga punong kahoy at sariwang hangin, isang bagong kabanata ang formal nang binubuksan. Ang isang lumang gusali ay sumailalim sa rehabilitasyon at ngayon ay kilala na bilang Banaag Foundation, isang sentrong naglalayong magbigay ng kalinga at pag-asa sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng liwanag at ang bawat kwarto ay dinisenyo upang maging isang kanlungan ng paghilom. Si Divina ay nakatayo sa gitna ng hardin ng foundation, suot ang isang simpleng puting blusa na nagpapakita ng kanyang dalisay na pagkatao. Ang kanyang mukha ay nagniningning, hindi dahil sa mga palamuti, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa kanyang kalooban. Kasama niya si Attorney Diaz na ngayon ay hindi lamang naging kanyang legal counsel, kundi isang matalik na kaibigan at gabay. Ma'am Divina, handa na po ang lahat para sa unang batch ng ating mga trainees. Maraming kababaihan ang naghihintay na makarinig ng inyong kwento at matuto kung paano muling tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang magalang na wika ng abogado habang pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ni Divina. Salamat, attorney. Ito na ang tunay na tagumpay para sa akin. Ang makitang may mga babaeng hindi na kailangang dumanas ng 10 taon ng dilim dahil meron na silang matatatakbuhan. Ang sagot ni Divina nang may matamis na ngiti. Naglakad si Divina patungo sa isang sulok ng hardin kung saan may isang maliit na pasong puno ng mga puting bulaklak ng daisy. Noong nakatira pa siya sa Mansyon Mendoza, ilang beses niyang sinubukang magtanim ng ganitong uri ng bulaklak, ngunit laging pinapatay ni Doña Carmen ang mga ito dahil mura at provincial ang tingin dito ng matanda. Ngunit ngayon ang mga daisy ay malayang namumukadkad sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat talulot ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Dahan-dahang hinaplos ni Divina ang mga bulaklak. Ang texture ng mga talulot sa kanyang mga daliri ay nagpaalala sa kanya na ang tunay na kagandahan ay hindi kailangang maging mahal o magarbo. Ang mahalaga ay ang kakayahan nitong sumibol muli matapos ang pinakamahabang taglamig. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Divina. Ang bawat bigat ng nakaraan ay tila tuluyan ng natangay ng hangin. Wala na ang takot, wala na ang puot. Ang tanging natitira ay ang determinasyong gamitin ang kanyang yaman at kapangyarihan upang maging boses ng mga piping nagsusumamo. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa dulo ng kalsada na dama ni Divina, ang isang kakaibang uri ng kilig sa kanyang dibdib, hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang sarili na sa wakas ay natutunan na niyang ipaglaban. Ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging isang anino sa likod ng iba. Sa bawat hakbang niya patungo sa loob ng gusali,
Upang simulan ng kanyang unang klase, bitbit niya ang liwanag na kailanman ay hindi na muling mapapatay ng kahit na sinong Mendoza. Lumipas ang sapat na panahon upang ang mga sugat ng kahapon ay maging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa isang matibay na pakikipaglaban. Sa isang tahimik na hapon, habang ang kulay kahel na araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit ng tagpuan, sa dagat nakatayo si Divina sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Ang hanging nagmumula sa dalampasigan ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, isang uri ng samyo na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng Mansyon Mendoza. Ang bawat paghampas ng mga alon nun sa pampang ay tila isang mahinahong awit na nagpapatulog sa mga natitirang anino ng kanyang nakaraan. Minsan sa kanyang pagdaan, sa sentro ng lungsod, nakita niya si Carlos mula sa malayo. Ang kanyang dating asawa ay kasalukuyang nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon sa likod ng isang warehouse. Ang kanyang katawan ay hukot at ang kanyang mga kilos ay puno ng pagod. Walang galit na namuo sa puso ni Divina, wala ring pagnanais na bumawi pa. Ang makita ang lalaking dati ay itinuring niyang Panginoon, na ngayon ay biktima ng sarili nitong katamaran at kawalan ng dangal ay sapat na upang malaman niyang ang universo na ang nagbigay ng hatol. Hindi niya ito pinuntahan upang kutyain, hindi rin siya nag-abot ng tulong. Sa halip dahan-dahan siyang lumingon at nagpatuloy sa kanyang paglakad dahil ang pagpapatawad na kanyang nahanap ay hindi para kay Carlos kundi para sa kanyang sarili, isang pagpapatawad sa babaeng hinayaan ang sariling mawasak para sa maling tao. Si Doña Carmen ay nananatili sa isang pasilidad kung saan ang bawat pader ay puti at ang bawat bintana ay may rehas. Sa kanyang mundo siya pa rin ang reyna ng mga Mendoza, patuloy na naguutos sa mga nurse na tila mga katulong. Ang kanyang kayabangan ay naging kanyang sariling bilangguan, isang trahedyang bunga ng isang pusong hindi natutong magpahalaga sa tunay na kabutihan. Para kay Divina, ang katahimikan ng kanyang buhay ngayon, ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit na anong diamante. Naupo si Divina sa kanyang upuang gawa sa ratan at kinuha ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang singsing na may payak na disenyo, isang bagay na binili niya gamit ang unang kinita niya mula sa kanyang bagong proyekto. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Ang daliring dati ay nagdugo dahil sa pang-aapi. Ang kislap nito sa ilalim ng dapit hapon ay tila isang simbolo ng kanyang bagong panunumpa, isang panunumpa na hinding-hindi na niya muling hahayaang maging anino siya ng kahit na sino. Peaceful na ang puso ko, attorney, ang nakangiting wika ni Divina sa kanyang kaibigan na nooy dumarating dala ang ilang mga papeles ng foundation. I realize na ang tunay na yaman ay hindi na sa bank account o sa laki ng bahay. It's the ability to look at yourself in the mirror and like the person looking back at you. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang muling pagtayo ko. Sa huling sandali ng dapit hapon habang ang kadiliman ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang figura ni Divina ay nanatiling matatag. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paglalakbay ng isang kaluluwa mula sa putikan patungo sa liwanag. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat sampal na tinanggap, at ang bawat gabi ng pananalangin ay naging mga hakbang patungo sa isang buhay na puno ng kahulugan. Ang Banaag Foundation ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng boses sa mga kababaihang akala ay wala ng pag-asa. At sa bawat ngiting nakikita ni Divina sa mga ito, alam niyang ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang buhay ay may paraan ng pagbabalik ng balanse. Ang mga palalo ay babagsak at ang mga mapagkumbaba ay itataas. Habang tinitignan ni Divina ang malawak na dagat, isang huling buntong hininga ng kaligayahan ang kanyang pinakawalan. Ang laban ay tapos na at ang nananatili
ay ang isang babaeng malaya matapang at higit sa lahat, buo.